Hello, welcome to Libra Philippines. So, reading po ito for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. So, mga gusto magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, i-search mo na lang siya sa Facebook. By the way, may open pa ako na personal reading, astrological or tarot reading. Pwede ka mamili kung alin doon. Pero, limited lang siya. No? Kung mag-a-avail ka nung bracelet doon sa aking TikTok shop na may kasamang astrological or tarot reading, mamimili ka kung anong gusto mo doon sa dalawa. Anyway, start na natin. This is for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, love reading, general reading. Pa-comment na lang dyan guys sa baba, no? Kasi ma-appreciate ko yung comment ninyo. Kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Nagpapakita ng suporta, pagmamahal. Ayan, ginaganahan ako mag-reading kapag may nakikita akong mga nagko-comment po. Start na natin, Libra. Kahit po heart-heart lang, ha? So, you do have here the Ten of Cups. Ayan. The Emperor, the Page of Swords, the Six of Swords. I like your energy. Kasi with the Ten of Cups, actually mapagmahal ka talagang tao eh. Ikaw yung tipo ng tao na parang ituturing mong pamilya. Na once na, halimbawa, kahit ibang tao ito, basta, parang nagkaroon ka ng involvement sa kanila or napamahal ka sa kanila, tinuturing mo na rin silang parang pamilya. Now, with the Page of Swords, pagdating sa bagay na ito, medyo, I feel like, nagiging matalino ka. Dahil although tinuring mong pamilya, with the Emperor, pag nakitaan mo ng energy na parang, kinakaya ka, or sinasamantala ka na, you know when to cut off with the Page of Swords. Alam mo kailan ika-cut off. And yung pagka-cut off na to is with the Page of Swords, with the Six of Swords, parang cut off and move on. Ganon. Na, oo, naa-attach ka sa mga tao, or kung sino man itong mga attachments na ito, maybe friends, family, co-workers, katrabaho, maybe empleyado if you are a businessman, businesswoman. Pero, nandito yung energy mo na marunong ka rin namang tumingin sa sarili mo. No? And, alam mo rin naman pag sumusobra na. And I like your energy being the Page of Swords na parang wala na akong pakialam. Bahala kayo kung nararamdaman ko na parang ito lang ang tingin nyo sa akin or hindi na kayo dapat pa sa buhay ko, you know when to live. Yun yung energy mo. So, pagdating sa love, sino to person na kakonect mo? The Ace of Wands, the Ace of Cups, the Page of Pentacles. Six of Wands is here. The Hanged Man. You're dealing with a person na parang hindi ka niya maintindihan. I feel like itong person na to parang gusto niyang mahalin mo siya. Parang I want you to love me, parang ganon. And pwedeng may mga action siyang ginagawa sa'yo
na para makuha niya yung loob mo, para mahalin mo siya, you know, and the Six of Wands, I feel like, I don't know, parang yung iba sa inyo pwedeng na-manage niya or pwedeng nakuha niya yung loob mo kasi there's this feeling of winning or energy of winning. Pwedeng nanalo siya. No? And, I could see some of you pwedeng this is a person in the past or pwedeng may naging ending sa inyo. Ayan. Anyway, ano yung mga emosyon nyo sa isa't isa? Last shuffle na lang. Emosyon ninyo sa isa't isa. You do have here the High Priestess, Knight of Swords, and the Magician. Two of Wands, the Tower, Temperance. Knight of Cups is also here at the bottom of the deck. And the High Priestess, I feel like parang ayaw mo na magpagamit or ayaw mo nang, you know, maybe malakas na yung protection mo sa sarili mo or you already knew, you know, you already knew what to do. Malakas na yung pakiramdam mo regarding sa taong to. And pwedeng mas natutunan mong mas mahalin ngayon ang sarili mo. You're focusing on, you know, learning more. You know, parang gusto mong mag-focus na lang sa growth mo. This is you. And with the Knight of Swords and it is in reverse, I feel like hindi mo na para i-push pa, no, or ipilit itong taong ito sa buhay mo. Like, kung hindi siya para sa akin, hindi siya para sa akin, okay? And this is you na mas nagpo-focus ka na lang sa growth and maybe even spiritual growth para sa iba. The way I see this, you love this person with the Knight of Cups energy. Kaya lang with the Eight of Wands and it is in reverse. Oo, mahal mo siya pero parang ayaw mo na maging tanga or ayaw mo nang masaktan. Pwedeng ganun. Or ayaw mo nang magpakulong na lang sa nakaraan. You know, you are here na parang magfo-focus ka na lang sa positivity. Kumbaga. And yung person na ito, with the Two of Wands, may plano siya. I feel like may plano siyang i-end yung isang bagay sa buhay niya ngayon. And, because I do feel like there's not enough love dito sa bagay na ito. Walang sapat na love or walang like hindi niya kikitaan ng halaga or hindi siya masaya sa kung ano yung nakuha niya, kung ano meron sa buhay niya ngayon. With the Temperance, this person is like may pagsisisi. And this is Sagittarius energy. You know, Sagittarius is like
I don't know, pero ang nakikita ko ngayon is yun sa astrology, yung sign ng ng South Node. So, when Sagittarius is in South Node, parang ganon. Etong taong to pwedeng tinatry niyang umalis sa kanyang comfort zone. Kasi parang nare-realize niya, of course, yung comfort zone niya, pwedeng ginagamit niya ito para maging masaya. No? Pwedeng ito ay saglitang kaligayahan na nagiging komportable siya, nararamdaman niya na may importansya siya, ganon. But, I feel like marami siya natututunan doon sa kung ano man yon. And this person, parang nagkakaroon siya ng pagpaplano na gusto ko nang i-end to. And also this person, pwedeng pinapakita niya sa'yo na parang hindi ka niya mahal or wala siyang pakialam sa'yo with the Ace of Cups in reverse. Parang energy is iba eh. Parang gusto kanyang makuha. Parang ganon. Pero, pwedeng hindi yun yung nasa isip mo ngayon kasi hindi naman yun yung pinapakita niya eh. So, what will happen in the future para sa inyong dalawa? In the near future para sa inyong dalawa ng person na ito. You have the Three of Swords. Five of Wands is here. And the Chariot. Seven of Cups. Ten of Pentacles. And one more card. Queen of Wands. Clarify the Queen of Wands. Queen of Swords. And one more card. Ace of Swords. I can see may angel number ako nakita which is 111. Tatlong ace yung nagpakita which is that is an angel number for you. 111. In the near future, this person is nagkakaroon siya ng mga nightmares, nagkakaroon siya ng mga yun nga, bangungot sa totoong buhay, sabihin na lang natin ganun. Problem, hindi happy. I can see a connection wherein itong person na to, pwedeng matutulog siya na hindi siya okay. Gigising siya nang hindi siya okay. And if you're dealing with a person wherein pwedeng may third party situation, hindi ko sinasabing ito yung dahil ito yung story mo, no? Pero yung iba sa inyo ganito ang sitwasyon. Okay? Alin ka man dito kasi dalawa yung ibibigay kong situation. Yung iba sa inyo kung ikaw yung inilagay sa third party situation, hindi siya masaya do sa ginawa niya. And probably kung kasama or may pagsasama doon sa third party, hindi sila okay. And in the future, there's this energy na continuous yung ganon. So, ang tendency, yung person mo na lang ang umiiwas, lumalayo doon sa third party. On the other hand, ikaw naman, nakikita natin na ikaw yung masaya. There's competition with you and healthy competition with you and other people. So, pwedeng may kinalaman ito sa para mas lalo ka pang mag-grow. May mga tao ka sa paligid na, o tara, pagalingan tayo, ganyan. Or pagdating sa health, maybe, paunahan tayo makapagpababa ng timbang. Pwedeng ganun. May mga brotherly competition in the near future for you. And with the Chariot, some of you, there's this pagta-travel. All in all, you are happy. Okay? Yung person mo, hindi.
So, yung iba naman sa inyo, kung hindi ka naman inilagay sa third party situation, pwedeng, you're dealing with the person na may kakonect na, no? Na hindi ka naman inilagay sa third party situation. This person is also not happy doon sa relationship, sa connection na yun. No? And with the Ace of Swords, I feel like this person still thinks of you. Pero ganun pa rin eh. Kahit iniisip ka niya, may pag-iwas at may paglayo at may pagka-cut off pa rin ginagawa. Maybe because nire-respeto niya naman kung ano yung connection na meron siya doon sa person, nakakonect niya. But this person, ayaw niyang completely mawala ka sa buhay niya. The Queen of Wands is here. This is a person na parang, I still want to be your friend. No? Na kahit ito ay may kakonect ng iba. And although pwedeng yung iba sa inyo, kahit ikaw ang nagiging problema ng connection nila, parang gusto ko nandiyan ka lang. I want you to be just, parang, honestly, ang tingin ko sa'yo dito, pwedeng ginagawa kanyang option na just in case hindi mag-workout yung connection or yung relationship nila, pagbukas niya ng pintuan, gusto niya nandyan ka. Parang ganon. Queen of Cups is here. So, pinipilit itong taong to maging okay or maging masayahan siya sa kung ano yung meron siya. Pinipilit niyang tanggapin or kung ano yung sitwasyon niya ngayon, parang pinipilit niyang hindi, okay lang yan, gato ganyan. Magiging okay din ang lahat. Magkakaayos din kami. As much as possible, itong connection or relationship in the future para sa person na ito, hindi ko nakikita ang kaya niyang alisan or alisin, but rather, nandun yung tinatry pa rin i-work out. Pero nagkakaroon ng pagpaplano eh. So, pagpaplano pero hanggat maaari, di ba? So, that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.